So yun po ang ating narinig kay Papa Eds. Bahala na si Kalingap Rob. Basta siya, nag-antay lang siya. Yun ang sabi niya sa akin kanina na ayan. Uy, grabe guys, no? At dinig na dinig natin kung ano yung sinabi ni Kuya Brooks, guys, kasi kausap niya si Papa Eds ngayon, na bahala na nga daw si Kalinga Prab at si Papa Eds naman ay naghihintay lang. Yun daw ang sinabi niya kanina kay Kuya Brooks. So ano ibig sabihin nun, guys? Ibig sabihin, pumapayag na ulit si Papa Eds, ganun po ba yun? Oh, nakakagulat kasi dati ay medyo hesitant itong si Papa Eds, no? Kasi nga, yung mga issues na nangyari at ngayon parang biglang nagkakaroon ng pagbabago po, ano, na parang kagaya ng sinasabi ni Kuya Brooks, guys, na bahala na si Kalinga Prab, siya na lang ang hinihintay. At si Papa Eds ay naghihintay na lang din sa kung anong sasabihin ni Kalinga Prab. So, ibig sabihin nito ay nakaready na ba siya ulit? Ayan ay ang pinagbabasihan lang naman natin dito, guys. Ay walang iba kundi itong napapanood po natin ngayon na interview ni Kuya Brooks po, ano? Pero, siyempre gusto kong meron kasing vlog si Kalinga Prab kahapon, kagabi, na in-interview naman niya itong si Bridget kung anong masasabi niya tungkol sa mainit nga na pinag-uusapan na ipinupush na nga ng iba, no, na K-boys na magkaroon ng panibagong katandem or kalab team itong si Kalingap Edu at ang napupusuan nga po nila ay walang iba kundi si Bridget. Kaya na-interview ito ni Kalingap Rob, guys. So gusto kong iparinig kapraso sa inyo kung ano naman ang masasabi po ni Bridget tungkol dito po, ano. So pakinggan po natin, guys, no? Sa usapang love team po, parang mas gusto ko na po respeto lang din yung side na po. Yeah. So, sabi ni Bridget, guys, sa usapang love team, mas gusto niya na irespeto na lang yung ano ni Kalingap Edu, yung side ni Kalingap Edu. Ano ba ang sinasabi ni Kalingap Edu before? Well, alam po natin lahat yan na ayaw niya muna or ayaw niya or hindi muna, no? At dahil nga syempre, mahirap naman yun, nakakatapos lang ng isang love team ay papasok agad siya sa panibagong love team. O kaya naman, may advice po dyan si Kalingap Rob na kung papasok ulit si Kalingap Edu ay for good na. Kumbaga pang, pang totohanan na. Ibig sabihin yung mapapangasawa na. So, yun po ang pagkakaintindi ko sa sinabi naman ni Bridget na irespeto na lang yung kung ano yung side ni Kalingap Edu, no? So, duktong na natin ulit, no? Parang mas better lang po. Saka sinabi ko na rin sa mga viewers na si Kalingap Edu ay for real life na siya. So, yun. At sabi nga ni Kalingap Prab na si Kalingap Edu ay pang totohanan na, pang real life na. So, kung sakali bang matutuloy itong ipinupush na makatandem niya si Bridget, ay may posibilidad kaya na ito ay maging totohanan na. So yan, guys, talagang nakaka-intriga. So tuloy natin to. Parang siya sa pag-aasawa. Uy. Respeto lang din po sa gusto po ni Kuya Eds. So yun, respeto na lang yung kagustuhan ni Kalingap Edu. Pero teka guys, hindi pa tayo dyan nagtatapos. So pakinggan naman natin ang buo itong interview ni Kuya Brooks na kung saan ay parang sigurado na itong si Kuya Brooks po, ano, na malaki ang posibilidad na matutuloy. Pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. And bago tayo magtuloy-tuloy, syempre, wag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Eda Vlogs and of course si Kalingap Rob. And mega love shoutout din po sa inyo lahat ng mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers. So, tuloy po natin. Let's go. Papa Eds, siyempre may mga usap-usapan at mga lumalabas sa mga post sa Facebook. Isa na ako doon na nag-promote, no? Kami ni Kuya Jens, Kuya Nel, yan, napag-usapan namin yan minsan. At si Berador, tungkol dun sa
panibagong ipapartner sa'yo love team, So, Sigurado na magado na. hindi pa naman sigurado, pero kinukuha lang yung pulso ng mga kinukuha lang yung pulso ng mga viewers baga. So yun, kinukuha muna or na lang yung pulso ng mga viewers. Kung siguro mas marami yung may gusto, baka matuloy na ito, ano? So yun na lang yung tingin ko ay hinihintay. Pero sa interview ni Kalinga Prab kagabi kay Bridget, parang medyo kasi updated naman si Bridget po kasi nababash nga daw siya. And marami sumusuporta, pero marami din namang kumukontra nga daw. So sa ngayon, para sa akin kung ako yung magbibigay ng sariling opinion, ay medyo hindi pa masyadong hinog. Kumbaga ay hilaw pa ang ipinupush ng iba po Pero tingnan natin. Ituloy muna natin itong interview. So yan. Ngayon, siyempre, ang pinaka-final dyan, siyempre, sa pinsan mo, si Kalinga Prab, di ba? So, ikaw lang naman, nag-aantay ka lang naman. So, Uy, grabe yun So, ang pinaka-final nga daw, mayroong final say or may final decision is yung si Kalingap Rab. Parang kasi ang sinabi ni Kuya Brooks na si Kalingap Edo ay naghihintay lang. So, ano ibig sabihin nun? Pagka sinabing naghihintay lang, ibig sabihin anytime po pwede once na nag-decide na si Kalingap Rab. Tama po ba yung aking pang-intindi, guys? So, if ever po na may iba naman po kayong interpretasyon, pa-comment na lang, no? So, tuloy muna natin. kasi alam mo, marami kang natutulungan pagdating sa mga love team. At siyempre, unang-una po, kaya gusto magkaroon ng love team yung Kalingap Angel na iba, ipapartner sa'yo. Malaking tulong ka din talaga, sa totoo lang. Yung nga lang, Actually, alam din naman yan ni Bridget doon sa interview ni Kalingap Rab po kagabi na malaki ang magiging impact kapag nagkaroon ng love team. Kanya nga lang, yun nga, sabi ni Bridget na respeto na lang muna yung take ni Kalingap Edo nga po na dati sinasabi niya na hindi muna or ganun. Kumbaga, hindi pa siya sure pero ito muna, ito yung bibigyan po natin ng reaction mismo, no? Itong video ni Kuya Brooks. sa huli, so 3 beses nangyari, pero okay lang yun dahil wala ka namang ginawang masama para sa akin. Well, yung sinasabing wala namang ginawang masama para kay Kuya Brooks daw yon ay yan kumbaga marami kasi lumalabas na yun nga, nagkaroon ng mga issue na may dinala siya sa dilim. And kani-kanina lang guys, kani-kanina lang. May biglang tumawag sa akin na isang dati na big time sponsor ni Kalingap Edo, at nabanggit din niya yung tungkol dyan. And siya mismo ay meron ding alam at alam niya na wala namang ginawa na gano'n na malalim. Itong si Kalingap Edo, yan ang pagkakasabi sa akin. Kumbaga parang, naku, kailangan ko ba ituloy ito? Parang list na yata sa sa uusapan po natin ngayon. Anyway, bigyan na lang natin ng ibang reaksyon yan pagdating ng ibang videos po natin. So, tuloy muna natin ito. At meron lang akong tatanong sa'yo na kung sakaling pumayag si insan mo, Kalingap Rab, at maraming gusto din sa mga viewers na i-partner ka ni Bridget, ang tawag, pangalan na, Bridget. Ang tama ba spelling? Tama ba pagkabanggit ko? Bridget. O yan po, no? So, tatanungin kita, welcome ba sa'yo? Si Bridget? O si Bridget? Tama ba? Tama ba? Ano ba pronounce mo? Welcome ba sa'yo sa pagiging love team ulit? Itong si Bridget. Mahirap. Mahirap sabihin. Mahirap sabihin. Hindi ko pa alam. Okay, no? So, mga Kalingap, Ayun, actually, yan yung gusto ko na na isagot ni Kalingap Edo. Mahirap sabihin. Hindi pa daw niya alam. Kasi
siyempre naiintindihan ko yung sitwasyon guys. Naiintindihan ko yung sitwasyon. Pero hindi sinabi ni Kalingap Edo na ayaw niya. Wala siyang sinabing gano'n. Malinaw yun guys na wala siyang sinabi na hindi na ayaw na niya ulit na magkaroon ng love team po ano. Kasi yung kay Kalingap Rob naman ay si Kalingap Rob mismo yung nagsabi na ang gusto ni Kalingap Edo ay yung pang ano na, pang totohanan na, no? Galing naman yun kay Kalingap Rob, guys, no? At nako, kumbaga parang may nararamdaman ako dito, guys, no? Pero hindi mo na 100%. Siyempre, pakiramdaman muna natin. So tuloy natin 'to. Ito yung kanyang sagot na hindi pa niya alam. Totoo man yun kasi kumbaga pero marami na pong lumalabas na bagay sila, no? O itong bagong magiging love team niya. Pero ako gusto ko dahil nakita ko naman yung si Bridget, ano ba yun? Ano ba spelling? Ano ba yun? Ano pa ka baga bigas? Bridget. Bridget baga ano. So cute man siya, Okay. okay naman. Siyempre iba-ibang ano naman iba-ibang ganda naman ng mga aura ng mga Kalingap Angels. Di mo pwedeng di mo pwedeng ikumpara doon sa isa o sa iba. Nako, bakit ba napag-uusapan niya ang iba-ibang kagandahan or iba-ibang ganda? Siguro nga dahil sa mga marami nagko-comment na siyempre hindi naiwasan ng mga nagko-comment po na pagkumparahin yung itsura ng bawat isa na naka-love team na nitong si Kalingap Edo at yung ito nga at may bago siyang may pinupush yung iba po na makaka-love team niya. Kaya yung iba talaga hindi maiwasan na pagkumparahin yan, yung sariling kagandahan. Pero for me, hindi ako tumitingin sa kagandahan ng isang babae, no? Siguro nung bata-bata pa ako, maaring gano'n kasi alam niyo naman 'yun, 'pag mga bata pa ang isang tao, mapalalaki man o babae, talagang 90% hinahanap diyan yung tipong pogi o kaya maganda. Ewan ko kung naniniwala po kayo do'n. So, tuloy natin 'to. Mas importante, kanya-kanyang ganda, no? So magkakatalo na lang o magkakaiba na lang doon sa ugali, no? Kasi siyempre di mo na Ayun, totoo din naman 'yun. Iba-iba din ang ugali. Wala naman po kasing magkakapareho na ugali. Siguro kakaroon ng mga similarity, pero yung sabihin natin na Xerox copy or kopyang-kopya ng pag-uugali ng dalawang tao or tatlong tao, ay napaka-imposible po nga 'yun. Napaka-imposible po 'yun na mangyari, 'no? So, tuloy po muna. malalaman at hindi mo natin masabi kung anong ugali nila. Basta importante sa mga nangyaring nakaraan, itong mga ibang mga Kalingap Angels, may natutunan sila na hindi nila yun pwedeng gayahin kung anong ugali ng isa. O kasi Actually, hindi naman kailangang kopyahin ang ugali ng bawat isa. Kumbaga, mas maganda yung natural, yung kumbaga, kung ano yung pagkatao mo, yun ang ipakilala mo po Ang hirap kasi sa umpisa kung kumbaga iba yung pinapakita mo at kalaunan ay iba naman yung makikita nila ulit sa'yo. So, magkakaroon ng kalituhan. Mag-iisip yung ibang tao na, ay, hindi naman pala siya yung totoo. So, ito na ba? Mag-iisip sila kung alin ba talaga doon ang totoong pagkatao mo, kung yung bang nauna na pinakilala mo o yung sa kasalukuyan na nakita nila na nagbago, no? So, nagkakaroon ng kalituhan pagdating diyan. So, at ang masasabi ko, hindi pwedeng mangopya kasi once nangopya ka ng ugali, ay hindi ikaw yun. Hindi totoong ikaw yun, di po ba? talagang lumalabas ang totoong ugali pagdating ng mga ilang buwan, ilang taon. At naniwala ka ba doon pagka kasama mo na sa isang shooting, ganun, diyan mo na makikita ang ugali, unti-unti mo makilala? Nako, sasagutin kaya ni Kalingap Edo yan guys. Pero unahan ko na siya according to my experience at sa mga napapansin ko na rin sa ibang mga nagkaroon ng karelasyon at sa mga nakakakwentuhan ko, ay hinding-hindi mo makikilala ang isang tao, mapalalaki or babae man po, hanggat hindi mo nakakasama ng matagal sa iisang bubong. Ibig sabihin, yung magkapangasawahan na kayo
at magsama na kayo sa isang bubong, doon pala mag-uumpisa na talagang makikilala mo ng husto ang isang tao. So, ewan ko kung naniniwala po kayo doon kasi sa umpisa pwedeng ano yan pwedeng fini-filter out yung or fini-filter niya yung totoong pagkatao niya, mapalalaki man o babae. Marami na po akong alam tungkol diyan po ano. So, makikilala mo yung isang tao. Hindi mo makikilala yan sa mga saglitan lang na pagkakataon. Kagaya ng may mga event, yung mga ganyan, magsasama kayo ng ilang oras, ilang minuto, ay makikilala mo na. Siguro magkakaroon ka lang ng idea tungkol sa isang tao pag nakakausap mo. Pero kung sasabihin na makikilala mo na yung totoong pagkatao niya ay hindi po sapat yung maigsing oras. Kagaya na sabi ko, makikilala mo lang ang isang tao. Yung totoong pagkatao niya, pag-uugali niya, once na nakasama mo na siya sa isang bubong ng matagal. So yan guys, kaya nga po, ang daming naghihiwalay kasi kahit mag-asawa na naghihiwalay pa rin kasi doon pa lang nila nalalaman, nakikilala ang bawat isa kung ano yung totoo at dumating sila sa point na yon na nakilala nila na hindi naman pala siya yung ganun dati na ipinakilala na niya na pagkatao niya at kaya nagkakaroon ng hiwalayan. Hindi po ba? Di, ano lang, meron lang akong gustong marinig sa'yo. Naniwala ka doon? Depende yan. Okay, depende sa tao. Parang kayo, ha? Tama, depende sa tao, Okay. no? So yun, ganun magsalita si Papa Eds, napaka-gentleman. Oh, mahirap magsalita nga naman. Actually, mahirap kasi. Mahirap na magsalita si Kalingap Edo kasi sana intindihan niyo na yon. Hindi siya talaga pwedeng magsalita. Maaring baka may masabi siya at magkaroon na naman ng panibagong issue po. Ano? Mas gusto ko yung ganito lang siya. Kumbaga pag sumagot siya pahapyaw. No? Pahapyaw lang. Tama yan. Tuloy. Pero wag kayong mag-alala, no? So sa part ni Papa Eds ay wala problema, no? Na kay Grabe, yun na. So yun na guys, na talagang parang sinabi na ni Kuya Brooks na sa part ni Kalingap Edu ay walang problema. So ang sinasabi niya dito, walang problema kung magkakaroon siya ulit ng panibagong love team. Malinaw po yan at habang nagsasalita si Kuya Brooks, hindi naman kumukontra si Kalingap Edu. So anong pwede nating isipin? No? Sa tingin nyo guys, sa tingin nyo. Kalingap Rob ang desisyon at sa mga gusto sa mga viewers na siya ay muling i-love team. So, ang bola, pinapasa nila kay Kalingap Rab at sa mga viewers. Kumbaga yun na nga, siguro pinupulsuhan ang mga viewers kung mas marami na yung may gusto, baka magtuloy na. Pero, kumbaga, nasa viewers na lang po yan. At kay Kalingap Rab, siya na magde-decide. And pagdating sa part ni Kalingap Edu, kagaya na sabi ni Kuya Brooks, sabi ni Kuya Brooks to guys, pakinggan naman po natin na walang problema at hindi naman kinokontra yon ni Kalingap Edu. So, ano pa ba ang ating iisipin tungkol doon? Opo, no? So yun. Yun po ang ating narinig kay Papa Eds. Bahala na si Kalingap Rob. Basta siya, nag-antay lang siya. Yun ang sabi niya sa akin kanina na Uy, sinabi daw yon kanina. So, ibig sabihin, hindi nakuhanan ng video na sinabi daw ni Kalingap Edu kay Kuya Brooks na sinabi niya na nag-aantay lang daw siya sa magiging decision. Nako, ano yan? pa ako nakapag-vlog din. Umpisa ngayon pa lang po. Kasi nagpaalam ko sa kanya kung pwede ko siyang kausapin. At pag-usapan namin ng panibagong love team na sana mangyari at matuloy para makatulong naman kay Kalingap Angels na si Bridget. Ayun. So yun, kumbaga guys, no? At kung iintindihin natin i-interpret natin yung pananalita ni Kuya Brooks, ay parang siguradong sigurado na okay lang, o na okay sa part ni Kalingap Edu. And syempre, pinarinig ko rin kanina yung side ni Bridget na re-respeto niya kung ano yung take or yung side ni Kalingap Edu po. Siguro nga ay hindi pa alam ni Bridget na
okay na kay Kalingap Edu. Naku, hindi, bahala na kayo dyan umintindi guys. Basta ito, na-reaksyonan na po natin. And alam ko, nadinig nyo. Kumbaga, alam ko na magkakaroon kayo ngayon ng kanya-kanyang opinion. And whatever na maisipan nyo, ano man yung opinion nyo, pwede po nating i-comment sa comment section po natin, no? So, yun. Hanggang dito na lang. And of course, wag po kayong at irespeto na lang po natin kung ano yung mga desisyon po nila pagdating ng araw, no? Grabe. Kumbaga, ilan po, may na-excite po ba sa inyo tungkol dito? Or alam ko kasi yung iba, mas gusto nila na mag-focus muna si Kalingap Edu sa kanyang pagkalingap po sa kanyang mga beneficiaries. And narinig ko rin yan dati kay Kalingap Edu. Pero syempre, habang tumatagal ang panahon, ay siguradong may mga magbabago sa mga desisyon. So yun po, ang isa lang naman ang permanente sa buhay ng isang tao, yung change, constant change. So yun lang po guys. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and nagsasabing nag-love shoutout po sa inyo lahat, and God bless. Magkita-kita pa tayo ulit sa aking susunod na upload. So bye-bye po muna. Bye.